Okay? Tama ba? May mga holidays. Okay? So, according to our course guide, so, dapat na andito na tayo sa module number 6. Okay, dihedral groups and cyclic. I-google nyo yung pronunciation nitong cyclic, sasabihin cyclic, no? Anyway, I'm going to pronounce this as cyclic. Okay, so I hope na itinuloy niyo yung self-paced learning. On permutation groups. Tingnan nga muna natin pansamantala itong module number 5. No? Bago tayo pumunta dito sa module number 6. Okay? So, close nga muna natin. Okay, so present your entire screen. Ayan, okay. So, entire screen na. So, tingnan muna natin. Abstract algebra tayo, no? So, abstract algebra. So, pansamantala, tingnan muna natin. Balikan natin ng konti lang, actually, responsibility nyo to. Anyway, nakapagsimula tayo ng konting discussion. Yan lang natin ang permutation groups. Okay, na-define natin. So, what else? Okay, itong function composition. In fact, we have even proved that function composition is associative. So, you are familiar with the function composition? Ito. So, this theorem, we have already proven this. Okay, symmetric group. Okay, nagbigay tayo ng mga examples. No? And then, sabi ko, ituloy niyo yung pag-aaral. Ito, nakapaggawa tayo ng konting examples kung paano ma-fill out. Kung paano natin completely fill out, no? Or even fill up, kasi kompleto fill up this group table. So remember, function composition is a sort of an operation. It is a binary operation. Anong mga elements? Mga permutations. Yan ang mga elements. Okay? So, these elements, no, i-form a set. Ito nga, yung S3. No? Okay? And this S3, together with the function composition na binary operation. So, remember, kailangan mo ng set at saka binary operation para makabuo ng group. So, itong 6 na sets na to, together with the function composition na binary operation, okay? So, those two, yung set at yung binary operation, form a group. So, in fact, kaya nyong mabuo to no? So, ginawa natin yung ilan dyan. And I hope na hoping lang naman na nabuo nyo. And then, itong mga cycle notation, medyo konting patawa na lang to sa sobrang dali. Okay. And then, since marami tayong examples, ma-figure out nyo nga even without the definition. Okay? So, what else ang naandito pa? Okay, itong mga theorem. So, I'm not going to ask you to prove this on our midterm exam. Okay? By the way, tingnan nga ulit natin yung course guide. So, ang midterm exam natin, yan, ay hanggang module 9. Di ibig sabihin ang ma-masterin nyo ay mga true or false, identification, ng mga objective types. Okay? Na mga items from module 2 hanggang module 5
No? So, ang technique is, paano ang technique natin? Mark, paano ang technique? Binigyan mo ba sila ng copy nung ano natin? Nung Fraley, no? Yung okay. First course in abstract algebra na by John. Nasa GC po. Oo. So sagutan niyo yung mga true or false. Baka naman lahat niyo, kumbaga, tingnan niyo, i-compare niyo sa ano natin, sa mga topics natin. Ito yung topic ngayon. Then hanapin niyo dun sa book. Okay, bulat-latin niyo yung e-book natin, tingnan niyo yung yung mga true or false, especially okay? So, of course, magkakaroon din tayo ng mga identification, no? O di paano ba sa Google Forms, okay? Okay? So, halimbawa, a group that is a group that is commutative, no? Is called what? Halimbawa, may pamimilian, no? Permutation group, abelian group. No, di pipiliin niyo lang yung abelian group. So multiple choice and then naka-randomized. Siguro around mga 50 items. Okay? So eksaktuhin ko yung oras. So wala dapat magreklamo kasi oras na lang ang ang pag-aari ng mga professors nyo. Okay? So oras na lang ang nasa kanila Okay, so punta tayo dito sa itong mga orbits, so siguro dapat reviewin niyo ng katakot-takot yan. Ang dami kasing mga term. Sabi ko nga, itong abstract algebra, tingnan niyo sa pangalan pa lang ng subject, no? Kakaiba na. Ito yung abstraction, generalization ng mga natutunan natin way back, no, our elementary days. I-generalize, no? Okay? So, ang daming mga terms. Okay? So, kung hindi nyo ulit-ulitin yan, no, hindi nyo mamamaster. Okay? So, ang engaging activities na. Okay, and then performance task. Okay? Ayan. Na kompleto naman ang mga solutions niyan. And I hope na dapat nag-aano rin kayo, nagse-search ng iba pang references sa YouTube na lang ang dami na eh. Okay? So, punta tayo dito sa module number, saglit, ano yung open natin? Module 5, ano? Okay, module 5. So, punta tayo sa module number 6. Okay? Hindi ko alam kung paano approach natin kasi ang daming holidays ba or anong nangyari? Ba't tayo na-delayed, ano? Okay? Okay, so module number 6, dihedral groups and cyclic groups. So punta tayo sa module number 6. Yan. Now, i-introduce ko lang kayo kung ano tong mga to. And then, itutuloy nyo yung kung paano nyo aaralin yan. So, dihedral group. So, kailangan ko siguro ng mga marker. Mag-open tayo ng mga marker. So, whiteboard, ang pang-mark natin ay kulay pula. Ang highlighter ay favorite na pink. Yan. So, let us talk about dihedral group. So, the dihedral group D sub n, okay, is the group, okay. So, ulit the dihedral group D sub n is the group of symmetries of a regular n-sided polygon. Now, again huwag kayong aalis sa isang definition na merong mga words or mga terms na hindi nyo naiintindihan. Ganun tayo mga BS Mathematics, Okay? Pagka
pag binasa mo yan, tapos dumiretso ka na dito sa example, siguro pwede rin kung ipifigure out mo. Pero hindi. Anong ibig sabihin nitong group of symmetries? So, ibig sabihin, ang dihedral group ay bumubuo ng ano? No? Meron siyang set at meron siyang binary operation. Ayan sabi group. Yan daw D sub n, yan daw yung notation natin para sa dihedral group. Okay? Isa daw siyang group. So, ibig sabihin, meron kang set, at saka meron kang what? Binary operation. Kung kulang, kung meron ka lang binary operation, parang hindi pwede yun. No? Kung meron ka lang set, wala ka namang binary operation, hindi pa rin yun bubuo ng group. Okay? Kasi nga, andito yung ating keyword, group. Okay? Sige. So, D sub n is a group. Kaso, meron ditong term na symmetries of a regular n-sided polygon. Pag regular, di ano yan? Ano ba ang regular? Ito, halimbawa, square. Regular yan. Regular polygon. Ano? Rectangle kaya? Parang hindi na sige, ganito na lang. I-simplify natin. Ang gusto natin, magkakasing haba. Pare-pareho ng lengths. Okay, yung mga sides nitong tinutukoy nating polygon. Okay? So, pag sinabi nating D3, tingnan nyo pag sinabi nating D sub 3, ang basihan natin ay tatlong sides. Paano yun? Di meron kang equilateral, equilateral triangle. Ano? Okay. Pagka sinabi mong D4, D4, ay di ulit dapat pare-pareho ng sides. Wala kang choice. Wala kang ibang maiisip kung hindi. Sige nga, mag-isip ka ng ng apat na sides na polygon. Apat na sides na polygon na hindi square, magkakapareho ang lengths ng mga sides pero hindi square. Wala. So, yan lang talaga, Okay, D5. Nako, hindi ako magaling mag-drawing, Pentagon? So, pentagon. So, dapat pare-pareho ng lengths. Pare-pareho ng lengths. Okay? D6, etc., etc. Okay? So, let us start with balik tayo sa definition, sisimulan natin doon sa triangle, pero basahin muna natin itong definition, symmetries. Okay? Alam natin ang pag sinabing symmetry in layman's term, pag sinabi niyong symmetries, ano 'yon? Pag sinabi nating symmetries, sige nga. Bawa, meron kang figure na symmetric with respect to Naku, hindi magkamukha. Ayan, lagyan natin ng mata. Ayan, di ba? So, symmetric with respect to this vertical line. Okay? Okay, now, ang tinutukoy dyan sa definition natin ay, kapag ka D3, pwede na yan, bawa, rectangle, lagyan natin ng labels yung mga vertices. Okay?
Now, anong pwede nyong gawin? Ano? Anong operation ang pwedeng gawin? Pwedeng gawin. No? Such that yung resulta ay kamukha pa rin. Kamukha pa rin niyang original. Niyang original. O, sige nga. O, anong pwede? Mark, anong pwede? Gawin nating patanong anong operation ang pwedeng gawin such that yung result ay kamukha pa rin ng original na triangle? So, anong sagot nyo? Mark, anong pwede mong gawin dyan sa triangle? Nga! Mark! Ano na si Mark? Wait lang po. Iniisip ko. Nag-iisip ka pa. Akala ko, putol eh. Anong pwede? Ano? Ewan kasi. Ano? Grabe ka naman, Mark, ha? Simpleng-simple yan. I-rotate natin. Pagka in-rotate mo, sige nga. Sige. Saglit, ha? Ito yung ito yung original. Diba? Pagka in-rotate natin yung triangle, sige, i-rotate natin. No? Counterclockwise. Ay di ganun pa rin ang magiging itsura niya. Pero mukhang naandito na yung vertex Opo. number 1, tapos yung 2, Nandun sa taas. dito na Opo. Oo. Pero kamukha pa rin niya yung yung original na triangle. In fact, pag ipinatong mo 'yan, 'di ba? Walang nakalawit, walang kamukha pa rin niya yung original, 'di ba? Pwede. Ano pang pwede? Ano pang operation ang pwede mong gawin? Sige nga, mga example. Sige, i-rotate natin ng medyo mas malawak yung angle, sige. Ito yung original. Yan. Sige, i-rotate natin ng siguro twice. Uy. Nakakita ko na naman tong twice. No? Sige. Anong magiging resulta niya na triangle? Ay di malamang na andito yung vertex number 1. Tama? Opo. Itong 2, kung dalawang beses, di na andito. Di ba? Ngayon. Pag i-rotate mo thrice, 3 beses, babalik ka lang sa original. No? Sige. So wag na natin gawin. So ano pang pwede? Pwede na kaya nating i-flip. Ano bang tawag sa flip? Sige. Ganito so 1, 2, 3. I-flip natin along this vertical line. Actually hindi, may tawag diyan etong perpendicular height na to mula sa vertex number 3.
Pwede nyo i-flip. Pag ipinlip nyo yan, para kang kumakaway lang di ba? Parang kumakaway. So, i-flip mo yan. Ay di ang mangyayari, etong vertex number 1, lilipat sa kanan. Yung vertex number 2, lilipat sa kaliwa. Yung vertex number 3, walang mangyayari. Opo. Ayan. Pwede nating i-flip. Diba? Okay, sige. Ano pang mga pwede? Ano pang mga pwede? Alam ko na. Sige, flip pa rin. Aglit na, hindi na mukhang equilateral triangle to Ayan. Along this, sige, ulit ito original na vertex 1, original na vertex 3, original na vertex 2. Okay. So nakatabing gantong ikot Actually, sige. Alin ang magkakapalit? Alin ang magkakapalit? Yung 1 at 3. So magiging nandito ang vertex 1. Nandito ang vertex 3. Nandito ang vertex 2. Okay. Tingnan nyo ang itsura niyan. Right? Ano pa rin? Equilateral. Sorry equilateral triangle pa rin. Baka nagbanggit ako kanina ng right triangle. Mali yun. Equilateral triangle. Okay. Saan pa pwede? Meron pa Ayun. May isa pa tayong vertical Mark, anong tawag dito? Bisector, Opo. Actually, maraming terms na pwede kang gamitin You get my point. No, perpendicular bisector kasi nagkataon na yan na equilateral triangle. So, ito yung original na 1, original na vertex 2, original na vertex 3. Sige, dito natin i-flip. Yan. No? So, anong magiging itsura nung figure? Di ganun pa rin, kamukha pa rin ng original. Kaya lang kung yung mga labels ang uma-adjust, sila yung nababago, di magiging na andito ang vertex 2, vertex 3, andito ang vertex 1. So, ang daming operations, tingnan nyo. Ay? So, ulit isa, dalawa, ulit nga. Nakailan tayo? Nakailan tayo? Ito, isa. Dalawa. Okay. Itong mga flip. 3, 4, 5. May isa pa. May isa pa. Yung wala kang gagawin. Operation din yon. Halimbawa, ito yung ito yung vertex 1, vertex 2, vertex 3. Okay, flip. Hindi. Rotate. Rotate 0 number of times. I-rotate mo pero hindi mo i-rotate. Kaya nga 0 0 number of times. Anong resulta niyan? Anong resulta pag in-rotate mo siya 0 number of times? Ganun pa rin. Okay? Ayan. So, all in all, meron tayong 6 na operations. 6 na operations. No? Okay? Sige nga. So, saglit. Ano ba 'tong example dito? Hindi triangle pahirapan tayo bubunuin ba natin to? Sige nga. Sige, grabe sige. Ganito. Sige,
Balik tayo sa triangle muna. Matindi na tong example eh. Ano? Okay. So kapag ka ganito, ang ating operation, ini-rotate mo 0 times, ang resulta niyan ay ano, 1, 2, 3. Kumbaga, hindi mo ini-rotate. Operation pa rin yun, ha? Yung nag-rotate tayo ng 0 times. Okay. Pwede nating isulat yan as a permutation. Okay? So, 1, 2, 3. O, tinan nyo, itong 1, 1 pa rin. Itong 2, 2 pa rin. Itong 3, nakamap pa rin sa 3. So, yung 1, ano, na original, yung pa rin yung 1 nung in-rotate natin, 0 number of times. Yung 2, na vertex, dun sa original, nung in-rotate natin, no, adi siya pa rin, no? Ni-rotate natin kasi 0 number of times. Ay, yung 3. Okay, nanatiling 3. Sige, next. So, rotate 1 time. So, rotate once. No? So, siguro, mas maganda to. Rotate once. Okay, so, ang nangyari, nung ni-rotate natin once, edi lumipat yung 1, lumipat yung 2, lumipat yung 3. Okay? So, pwede natin yang isulat sa permutation, no, na notation. Okay, so, laging 1, 2, 3 yung nasa unahan. Tapos, tingnan nyo ha. Ano nangyari? Yung 1 nakamap sa 3. Ano? Tama ba? Tapos yung 2 nakamap sa 1. Ano? At yung 3 nakamap sa 2. Okay? So, ulit yung 1 nakamap sa 3. Yung 2 nakamap sa 1. Yung 2 nakaturo sa 1. Okay? Sige. At yung 3 ay nakaturo sa 2. Yan. Okay? Sige. Ano natin rotate twice. Okay? So, 1, 2, 3 ang original. So, pagka in-rotate natin ng 2 beses, kasi dapat binabanggit yung angulo, yung angle, di ba? Okay, so ito ay sumobra, edi nandito yung 1. Okay, yung 2 nandito. Yung 3 ayan doon. Okay. So isulat natin sa permutation na notation. Okay, so yung 1 nakaturo sa 2. So 1, 2, 2, 3. 3, 1. So 1, 2, 2, 3. 1 nakaturo sa 2, 2 nakaturo sa 3, 3 nakaturo sa 1. Okay, ayan. So, ano pa pagka nag-flip tayo? Sige. 1, 2, 3. Sige, flip. Di andito 2, nandito ang 1, nandito ang 3. So, kung isusulat natin yan sa notation, nung permutations, so ang 1 nakaturo sa 2, ang 2 nakaturo sa 1, ang 3, wala, hindi na bago. Okay? Sige. Ano pa? Actually, dapat inuna pala natin yung vertex Anyway, group naman yan.
Wala namang problema, ano? Siguro mas maganda kung okay class ganito. Ulitin nga natin. Siguro mas maganda kung itong una i-flip natin sa vertex 1 mula yung bisector, yung perpendicular height, ano? Connecting yung vertex at saka yung midpoint nung other side, no? Okay? So ayan, iyan yung gamitin nating perpendicular bisector or height. Actually height din yan, no? So sige, i-correct natin, ha. So doon ko ipi-flip sa mula sa vertex 1. Okay, so ang 1 hindi mababago. Ito magiging 3, ito magiging 2. Okay? So itong resulta. Itong resulting permutation. Okay, so ayan ang resulting permutation. So ang 1 nakamap sa 1. Aglit. Mali ako. Pinlip ko eh. So dapat magpalit itong dalawang to. Ito, ayan, no? Dapat magpalit yung dalawang yan. No? So, ito ngayon ang 2. Ito ngayon ayan, ito ngayon ang 3. Okay? So, ayan. Medyo namali ako ng konti. Hindi ko na i-flip. Okay na? O, sige. Sulat na natin na sa permutation. Okay, so 1 nakaturo sa 1. Okay, 2 nakaturo sa 3. Ang 3 nakaturo sa 2. Okay, o sige, next. Ito naman, ang gamitin natin vertex ay yung 2. Draw natin yung height. No, mula vertex 2 hanggang midpoint ng other side. Okay, and then mag-flip tayo. Okay, so anong itsura? So, ay di ito magiging 3, ito magiging 1. Yung 2 hindi magagalaw. Ano? Okay. So, ang resulting permutation ay ang 1 nakaturo sa 3. Tama ba? Ang 2 nakaturo pa rin sa 2. Ang 3 nakaturo sa 1. Okay, tama ba? Check nyo nga. Check. 1. Sorry. Ang 1, 1, 3. Check. Ayun, okay. So, tama. Next. 2. 2 nakaturo pa rin sa 2. Okay, and then 3 nakaturo sa 1. 3 nakaturo. Okay, so check. Okay, isa na lang. Yung dito tayo magpi-flip along the line connecting yung vertex number 3 and yung midpoint nung opposite side. Okay? O sige, flip. Pag pinlip natin, so magiging nandito ang 2, magiging nandito ang 1, yung 3 hindi magagalaw. So sa permutation natin ay permutation notation. Okay, check nga natin ang 1 nakaturo sa 2. So 1 2 2 1. 1 2 2 1, yung 3 hindi nagalaw. Okay, so 6 na. Check nga natin kung 6. Ayun o, 6. 6. So, ilan? Sige nga, siguro, paglapit-lapitin natin, nakakainis. Hindi ko ma-zoom ng maayos eh. So, ito yung 6, ano? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, gawin, ano pa?
1, 2, 3, 3, 1. Ganun pa rin. So, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Hindi, at least mas mataba yung linya, no? Okay, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. At least, okay, 1, 3, 2. Okay! O, sige. Paano tayo magpe-perform ng operation? Tingnan nyo. Eh, di ba permutation yan? Tingnan nyo kung bibinyagan natin yan. Bibinyagan natin. Itong permutation na to, itong, ayan, yung kauna-unahang permutation, binyagan nyo. Ano kayang magandang, ano dyan? Row? Row 1? Ito, row 2? Hindi. Siguro, pwede nyong gamitin kung ilang rotations ang ginawa. So, row 0, row 1. Ito ay row 3. Okay? O tapos, paano kaya ang flip? Tingnan nga natin yung module. Row. Wait lang delta. Magandang gamitin daw ay delta. Okay, sige. Actually, hindi magandang gamitin. Wala lang, mangongopya lang tayo. Actually, kahit anong ipangalan nyo Kahit anong letra Ano? Sige. So, ito ay delta sa vertex 1. Delta sub 2. Yan yung flip dun sa vertex 2 na height. Ito ay delta sub 3. Ayan, okay. So, all in all, meron tayong 6. All in all, meron tayong 6 na sets. Tingnan nyo ipasok nyo yan as ang set natin ay ay di yung row 0, row 1, row 2, delta sub 1. Sige. Delta sub 2, delta sub 3. 6 So, meron tayong 6 elements. Tapos, ang binary operation, since yung mga yan ay permutations, ay di ibig sabihin, mga functions yung mga yan, So, ang binary operation natin is function composition. Function composition. Ay di, yun yung bilog, Okay, tingnan nyo sige. Halimbawa, sige nga, kumuha nga tayo dito ng ito, yung, ito. Then, kumuha tayo ng isang element. Siguro, mas maganda kung, sige, itong row 2. So, example. Okay? So, example, kunin natin yung row 2. So, row sub 2. Tapos, ipa-function composition natin. I-compose natin with. With, sige, row 1. So, ibig sabihin, ano to? So, ibig sabihin, ano yan? Ano ba ang row 2? Row 2.
Saglit ha. Ito ang row 2. Ayan, ito. Yan ang row 2 ha. So, 1, 2, 3, 2, 3, 1. So, 1, 2, 3. Tapos, 2, 3, 1. Okay, 2, 3, 1. Right ha? 1, 2, 3. Tapos, 2, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Okay, saglit na. Nalimutan ko isulat yung bilog. Yun yung operator. Okay, so ito yung operator. Okay. So ito na tayo, row 1. Ang row 1 ay row 1. Ito. No? Ayan, 3, 1, 2 yung nasa ibaba. 3, 1, 2. So, ulit. Anong row 2? Circle. Yun yung function composition. Circle row 1. Okay. Eh di, ang sagot dyan, di ba right to left tayo? From the previous module, paano nyo ba ipe-perform yung function composition? Right to left, di ba? Right to left. So, ibig sabihin, saglit sulat natin muna yung nasa taas. Okay. So, ang 1, ang 1, nakamap sa 3, ang 3 nakamap sa 1, ay di 1. Okay? Next, again right to left ang 2 nakamap sa 1, ang 1 nakamap sa 2, so ibig sabihin ang 2 nakamap sa 2. Okay? Next. Panghuli na. Ang 3 nakamap sa 2, tapos dito sa left. Okay? So ulit ang 3 nakamap sa 2, tapos ang 2 nakamap sa 3. Ayan. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, no? Kung mapapansin nyo, yung 1, 2, 3, ayan yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, na resulta nitong function composition natin, no? Na operation, ay isa pa rin yan, yung 1, 2, 3 na yan, isa yan dun sa dito sa 6 na sets, dito sa 6 na permutations. So itong ayan, ang row sub 2 circle row sub 1 ay equal sa ano yung 1, 2, 3, 1, 2, 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan row sub 0. Row sub 0. Okay? So, ibig sabihin kung gusto niyo gumawa ng table, tas i-calculate niyo lahat, okay? Ito yung ibig ko sabihin Ang binary operation ay circle. Okay, tapos ang mga elements natin ay row 0. Okay. Yeah, row sub 1, row sub 2, delta sub 1, delta sub 2, delta sub 3. Adi row 0, row 1, row 2, delta sub 1, delta sub 2, delta sub 3. Okay, ano yung ginawa natin? Ano yung ginawa natin kanina? Yung row 2 naka-circle sa row 1. Eh di eto yon, row 2 naka-circle sa row 1. Ang nakuha nyong sagot ay ayan row sub 0. Row sub 0. So ito yon. Row sub 0. Okay? So sige nga, mag-calculate pa tayo ng isa.
Anong type nyo? Anong type nyo i-calculate? Halimbawa, itong delta sub 2, yung delta sub 2 i-compose natin with rho 2. Okay? O, sige ha, tingnan nyo ha. Delta sub 2, dito kaya sa taas, ano? Ito gusto kong gawin na delta sub 2, isi-circle ko sa rho 2. Okay? O, delta sub 2, isi-circle ko sa rho 2. O, scratch to ha. Okay, kopyahin. Ano ang delta sub 2? Ang delta sub 2 ay 321 ang nasa ibaba. Check nga natin. Check. Delta sub 2, 321 ang nasa ibaba. Ayun, so 321. Okay. O, sige, next. Isi-circle natin sa row 2. Diyan, sa row sub 2. Ang row sub 2, ito. Ito, ang row sub 2. Yan, o. Ayan, o. Okay? So, 231 ang nasa ibaba. 231. 231. Okay. Tingnan nyo ha kung anong resulta. Dapat, isa pa rin. Yung resulta, isa ulit dun sa 6 na elements. 6 na, anong mga elements? 6 na permutations. 6 na functions. Okay? O, sige. Again, left to right. So, 1 nakamap sa 2, 2 nakamap sa 2, ay di 1 nakamap sa 2, 2 nakamap sa 2, ay di 1 nakamap sa 2. Ulit. Okay? Next, 2, 3, 3, 1, so 2, 1. 2 nakamap sa 1. Okay, next. 3, 1, 1, 3. Ay di ang 3 nakamap sa 3. Okay? Now, tingnan nyo maigi. Ano yan? Ano yan? Ano yung 1, 2, 3, 2, 1, 3? 2, 1, 3 ang nasa ilalim. Tingnan nyo. 2, delta sub 3. Mukhang ito, 2, 1, 3 ang nasa ilalim. So, delta sub 3. Delta sub 3. So, isa ulit. Isa pa rin dun sa 6. So, delta sub 3. Okay, ayan. So, ang delta sub 2, pag isinircle mo sa row sub 2, ang sagot ay isa pa rin dun sa 6. Okay, delta sub 3. So, kung ilagay natin dito sa table, di ito yun. Ito yung tinutukoy natin, delta sub 3. Ito. Delta sub 3. In fact, pag kinalculate niyo yung napakadaming possible na combinations, hindi kayo makakakuha ng permutation na wala. Na wala dito sa 6. It's either yan yung ang mga entries natin diyan sa group table. Okay, ang mga entries natin diyan ay laging isa dito sa 6. No, laging naandyan. Okay? So, ibig sabihin, yung set natin ng mga permutations, remember, ang mga elements ay permutations. So, yung set natin ng mga permutations, ay closed, under yung binary operation natin na function composition. So, bumubuo yung dalawa ng group. Okay? So, bumubuo ng group. Okay? So, now, hindi ko nagagawin yan, pero dapat pinapractice nyo yan, kumpletohin nyo yan, yung group of symmetries, no? Of the equilateral triangle. Okay? Now, may mas malaking group table pag itong gagawa natin, sige. Tingnan nyo, ito yung D sub n. So, na-define natin. Okay? So, nagawa natin yung para sa
para sa, anong tawag doon? Sa equilateral triangle. Okay, itong example dito sa module natin, mas malaki eh. Mas malaki, So, ang example dito ay, group of symmetries of the square. Aba, tingnan nyo kung gaano karaming, permutations ang mabubuo natin. Pagka ginawa natin yung yung mga iba't ibang operations wherein nagsimula ka sa isang square, in-apply mo yung operation, square pa rin ang resulta. So, ilan? 1, 2, 3, bilangin nyo, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 daw na permutations yung mabubuo natin. Okay? Ulit Siguro kailangan ko ulit pula yung sige, tingnan nga natin. Anong pwedeng gawin dito? Sige. I-rotate natin. Rotate once. Rotate once. Ang resulta niyan, square pa rin. Kaya lang, andito yung 1, andito yung 2, andito yung 3, andito yung 4. Okay? Lumipat yung mga vertices. Okay. Tingnan nga natin kung anong ipinangalan dito. 1, 1, 4. Sige, lumipat tingnan natin kung ano ipinangalan. Hindi, ang 1 ang 1 nakaturo sa 4. Ito, row sub 3 ang nangyari. Row sub 3. Iba yung notation dito sa example natin. Dito sa module. Hindi niya sinunod yung hindi. Mukhang tama naman. Ang 1, pag inikot mo ng 3 beses, oo, tama. Mukhang, hindi, tama. Sinunod nung author. Mark, sinunod ba ng author? Sinunod ba nitong module? Yung kanina, yung katulad sa triangle natin? Opo. Sinunod niya, Kasi, tinan nyo, ipakita natin. Pag inikot mo to ng ilang beses, 1, 2, 3 ang or rotate 3 times So, tingnan nyo, yung 1 tumuro sa 4. Okay. Opo, 4. Sige. Ano pa? Sige. Pag, ulit 3 beses. 1, 2, 3. So, yung 2 tumuro sa 1. Okay? Ay di, parang ito nga, ayun, Opo, hindi. Sige. So, sige, ito namang 3. Ito naman 3, So, sinunod ng author. Yung 3, 1, 2, 3. So, yung 3 tumuro sa 2. Okay, ito yun, tama. Okay, so sinunod. Sinunod ng author. Actually, sinunod ng author o sumunod tayo dun sa author. Hindi ko na alam. Kasi parang stock knowledge na to. Hindi ko na alam kung saan ko pinagkukuha So, okay. Ito, yung hindi in-rotate. Ito, hindi in-rotate. Ito, in-rotate ng isang beses. Ito, in-rotate ng 2 beses. Ito yung ginawa ko kanina lang, ngayon lang. In-rotate ng 3 beses. Ito kayang natin. Itong ipinlip natin, ito kaya, saglit hulaan natin kung ano to, yan. Yang mu sub 1, anong operation yan? Yan natin, yung mu sub 1, yung 1 saglit yung 1 nakaturo sa 2. Tapos yung 2 nakaturo sa 1.
Tapos, parang ganito nangyari. Ano? Yung 1 nakaturo sa 2, yung 2 nakaturo sa 1. Yan. So, okay na. Check, check. O tapos yung 3, yung 3 nakaturo sa 4. Tapos yung 4 nakaturo sa 3. Ayun o. So, ayan na. So, ginawa natin to. Anong nangyari? Mukhang dito nag-flip, ano? Sige nga, i-flip nyo yan. Along the line that I have drawn. Ito, ayan, no? I-flip nyo. Tama, ano? 4 nakaturo sa 3. 3 nakaturo sa 4. Ayun, 4 nakaturo sa 3. 3 nakaturo sa 4. 1 nakaturo sa 2. Ayan. 2 nakaturo sa 1. Okay. O di ito yun. Ito yung mu sub 1. O di ano? So flip along this line. Ano? Okay? O, so ayan. So na-decipher na natin kung anong ibig sabihin nitong mu sub 1. Nag-flip pala tayo along a vertical line. Okay? Ay di, wala na naman tayong ibang hindi, meron pa saglit So, ito. Tingin ko, hulaan ko, itong mu sub 2 ay pag dito tayo nag-flip. Pag dyan tayo nag-flip. O sige. Pag dyan tayo mag-flip, ay di yung 1 at 4 ang magkakabaliktad. Ano? Okay? Yung 3 at saka 2 ang magkakapalit. Oh. So, 4, ulit. 1, 4. Ayan o. 1, 4. So, check. 2. Oh. Hindi Aglit. 2, 3. Tinan nyo nga. Hindi ko pinagpalit sorry. Kaya pala mali. Ayan. Okay, ayan. So ulit, nagpalit yung 4 at 1, nagpalit yung 3 at 2. So naandito ang 2, naandito ang 3. Okay, check. 1, 4. Okay, check. 2, 3. 2, 3. Okay, check. Okay. 3, 2. Check. 4, 1. Okay. O, ayan. So tingin ko, ipinlip dito sa horizontal. Line. Diyan sa horizontal bisector. Okay? Oh, edi. Ito kaya. Sige, hulaan natin kung anong ginawa dito sa Ulit Dito sa delta sub 1. Ano kaya yan? Anong operation yan? Ang 1, naging 3. Ayan. Ang 2, naging 2. 2 pa rin. Okay. Ang 3, naging 1. Tapos ang 4, naging wala, 4 pa rin. Okay? Ang nagkapalit, 1 at 3. Yung 4 at saka 2, ganun pa rin. So ibig sabihin, dito tayo nag-flip along this diagonal. No, yan yung mu sub, yung delta sub 1. Nag-flip along this diagonal. Kaya kita nyo, yung 1 naging 3. Ayun yung 1 naging 3. Okay? Yung 2 pa rin. Okay, yung 3 naging 1. Ayan, yung 3 naging 1. At yung 4 pa rin. Okay, so ayan, dyan nag-flip along this diagonal. Okay, so na-decipher natin yung bininyag, yung ibininyag nung author nitong module. Okay? Siguro, kaya ko nang hulaan to. Ito, yung delta sub 2. Tingin ko dito nag-flip yan So, magkakapalit lang yung 2 at saka 4. 2 at 4 nagkapalit. Yung 1 na natiling 1, yung 3,
1 nanatiling 1, yung 3 nanatiling 3. Okay? So, ayan. So, ang nabuo nating ilang permutations ang nabuo natin pag nag-construct tayo ng symmetries ng square, 8. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Oh, so, just like before, pwede kayong kunyari, delta sub 2, isi-circle mo sa mu sub 2. Ang resulta niyan, sige nga, tingin ko kaya nating gawin dito ng diretso eh. So, mu sub 2, ang 1, nakamap sa 4. Ang 4, nakamap sa 2. So, ang 1, nakamap sa 2. Okay? Sige. 2 nakamap sa 3. Ang 3 nakamap sa 3. So, 2, 3. Okay. 3, 2, 2, 4. So, ibig sabihin, 3, 4. Okay. Tapos, 4, 1, 1, 1. Ibig sabihin, 4, 1. O, tingnan nyo. Class, ano to? Ano yan? Ano yung 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1? Isa ulit yan dito sa 8. Tandaan nyo, closed. Yung 8 yan, yung set ng 8 permutation, closed yan under function composition. No? So, ang delta sub 2, circle, mu sub 2 ay equal sa, hanapin nyo nga, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. Ayan o. 2, 3, di ano to, row 1. Okay, So, sa ganyan, sa ganyang technique, ay di pwede nyong mabuo yung ating group table na napakalaki. In fact, itong textbook natin, ba yung textbook natin? Naku, pinanik ko. No, ano yan eh, nasa cover page nung libro natin, ano. Ayan. So, ito yung group table. Ang lawak ko. Pero kaya nyong gawin yan. Okay? So, sabi dito, ang D sub 4 daw ay non-abelian. Okay? Sige nga, bakit non-abelian yan? Maghanap nga kayo ng, yung magsasabi na non-abelian yan. Mag-drawing tayo ng diagonal. Ito, kapareho nito. Ito, kapareho nito. Dapat yung yung hindi symmetric. Ito. Ayan. Ayan. Ito, iba dito. So, ayan nga. Non-abelian. Nakakita lang tayo ng isa. Pwede na yun. Sapat na yun. So, non-abelian. Kumbaga, ano ba to? Ano ba yan? Mu sub 1 circle. Mu sub 1 circle delta sub 1. Ano? O tapos ito naman. Ayan. Ito naman ay di delta sub 1 circle mu sub 1. Tingnan nyo, magkaiba ng sagot. Ano? Okay, saglit nga. Ano nga to? Etong kanina, yung mu sub 1, delta sub 1 ay rho 3. Tapos ito naman, delta sub 1, circle, mu sub 1 ay rho 1. O, tingnan nyo. So, kumbaga, yung mu sub 1, circle, delta sub 1 ay hindi equal sa delta sub 1, circle, mu sub 1. So, makakita lang kayo ng isang counter example sa pagiging abelian. Di hindi na siya abelian. Okay? Sige. Ang hirap dito sa math, hindi ito yung yung tititigan nyo lang. Hindi pa pwede tititigan nyo lang. Okay?
Tapos, para kayo nagsasaulo ng history, no? Oo, kaya soksay, mga concepts, no? Ito hindi eh. Kailangan talagang sasalatin nyo. Mag-scratch kayo, no? Mas mahirap pa to sa mga calculus na subjects. Okay? So, order of a group. Okay? So, definition. Ito, concept lang to. Kung ilan yung elements nung set, no? Na bumubuo dun sa group. Tandaan nyo, ang isang group, no? Ang isang group, meron niyang set at saka meron ding binary operation. No? Oh. So, ano yung order ng group? Ay di kung ilang elements meron yung yung set. Okay? Na isa sa bumubuo dun sa group. O, ganun lang kasimple, ha? Paano kung ang set mo ayan ba, set of all integers? Alam natin, ang set of all integers ay infinite. No? Di ang order daw ng group ay ayan, infinite din. Okay? O, gano'n, no? O, sige. O, next. Example. O. Kung ang set daw na bumubuo dun sa group mo ay yung z sub 7, ano nga yung z sub 7? Pwede mong isulat ang z sub 7 as lahat ng possible remainders. Kapag nagdi-divide tayo, by 7. Ngayon, pagka exactly divisible by 7, so wala tayong 7 dyan. Balik ka sa 0. Okay? Kaya tingnan nyo, anong z sub 5? Ano ang mga possible remainders pag nag-divide tayo by 5? Pwedeng 0, exactly divisible by 5, di ba? Pwedeng ang remainder ay 1, pwedeng ang remainder ay 2, pwedeng 3, pwedeng 4. Hindi pwedeng 5 ang remainder. No? Okay? So, hanggang 4 lang. So, ibig sabihin, ang z sub n ay simula sa 0, 1, 2, dot, dot, dot. O, klasa, saglit lang ha. O, yan. So, c sub n. Saglit lang ha.
Ano na nangyari? Magbubura tayo. Ay. Okay, so ilang elements meron ng ang Z sub 7 ay di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang hanggang n-1 ay di 7 minus 1 ay di hanggang 6. Eh kaso kasama yung 0, kaya ang order ng G ay 7. Ayun o. Okay? So next, paano kung yung set mo ay yung mismong integers, lahat ng integers. So anong order nung ano natin group? So infinite. Ito naman simple lang ano. Okay, so next, order of an element. Magkaiba yung order of the group itself. No? Okay, tingnan nyo meron tayong tinatawag na order ng group. Ayan, order ng group. Ayan, at saka order ng element. Magkaiba yun. Yung order ng group, number ng elements nung set na bumubuo dun sa group. Okay? Yung order ng element ay, tingnan nyo, yan yung exponent. No? Yan yung exponent na kung saan, pag in-apply mo ng paulit-ulit yung binary operation, ay makakabalik ka sa identity element. Okay? So, makakabalik ka sa identity element. Okay? Tingnan nyo ang order ng element ay dapat daw positive. Kasi by definition, ano yung exponent na 0? By definition, yun yung mismong identity element na eh. So, in-exclude na yung 0 para maging order ng element. Okay? So, tingnan nga natin itong sumunod na example. Tingnan nyo anong order ng 1? Bakit 6? Ano? Kasi, tingnan nyo ang operation natin, tingnan nyo, nung simula, ang gamit natin ay star. Yan yung binary operation. 1. Ayan, ganyan, okay. Kaya lang, dito sa mga examples natin, sinasabi na kung ano yung star, kung ano yung binary operation. Kaya pwede nyo nang palitan yung star, hindi na generic. Hindi na generic na binary operation. Sinabi na yung operation natin ay addition modulo 6, meaning pag lumampas ka ng 6, ang kukuhanin mo ay yung remainder. Halimbawa, ganito, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong sagot dyan? Kung itong addition natin ay hindi pangkaraniwang addition, kung yung addition natin ay addition modulo 6, ibig sabihin, ang resulta niyan ay 1 plus 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 1. Ay di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ay, anong remainder? 2. Kapag i-divide sa 6.
Di ba? Oh. So, ibig sabihin, 2 ang sagot, hindi 8. So, ang addition modulo 6, hindi ka pwedeng lumampas ng 6. In fact, hindi ka pwedeng maging 6. Ano? Ang addition modulo 6 ay ang highest possible result 5. ay 5. Ano? Kasi pag naging 6, edi back to 0 ka. Kasi nga, addition modulo 6, ang kinukuha na resulta ay yung remainder. Okay? So, tingnan nyo itong order ng mga iba't ibang elements ng Z6. O, sige, halimbawa, itong element 1. No? Element 1. Natural, wala nang order yung yung identity element mismo. Anong identity element mismo? Kapag addition, no? Ayan, 0. Okay. O, tingnan nyo. Kailan ka babalik sa identity element? Yun ang target mo. Hindi, 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. Pag 6, yun na yung equivalent mo sa 0. So, nag-back to 0 ka. Okay. So ilang elements meron? Ilang elements ang in-applyan mo ng paulit-ulit? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ang order ng 1 ay 6. Okay? Oh. Now, sir, bakit yung order ng 1 ay kapareho lang dun sa order nung group? Ano? Lagi bang ganon, sir? Hindi, nagkataon lang 'yan. No? O tingnan niyo ulit, anong order nitong group natin? Anong order nitong group? Hindi yung element ang order ng G ay order nung cardinality nung Z sub 6. Ang cardinality ng Z sub 6 ay ilang elements meron ba tong Z sub 6? Ay D6. So ito yung order of the group. Okay, ang order ng element 1 na andun sa set Z sub 6 ay 6. Nagkataon lang ba yan na pareho? Nagkataon lang yan. No? Kasi kung i-calculate natin yung order ng ibang elements, sige, tingnan nyo ha. Ayan tingnan nyo. I-calculate nyo yung order ng ayan ng element 2. Hindi 6. Ano? 3. Ayan, 3. Anong order ng element 3? Hindi 6, kundi 2. No? So, ang order ng elements ay iba pa sa order ng group. Siguro, machachambahan nyo na pareho. Ayan, tingnan nyo, nagkataon lang yan. Ayan, anong order ng element 1? 6, kapareho ng order ng group. Anong order ng element 5? 6. Nagkataon lang na kapareho ng order ng group. Okay? Now, tandaan nyo ito, yung ayan yung operation natin, ay addition. Baka nalilito kayo Okay, halimbawa, anong ibig sabihin ng a to the 6th power? Kapag ang binary operation nyo ay addition, edi a plus a plus a plus a plus a. 1, 2, 3, 4, 5, another plus a. 6 na a. No? Yan ang notation natin. Ano? Now, kung additive yung notation, ang gagawin yung 6a. Kaya lang, ito yung mas generic Ito yung mas generic. Kumbaga, nagkataon lang na addition yung mo yung binary operation mo Kung tutuusin di ba ganyan ang una nating notation? Di ba ganyan ang binary operation natin? Ang pang-denote natin sa binary operation ay yung star. 'Di ba? So,
Okay, anong ibig sabihin ng a to the 6? I-apply mo ng, ayan, ng actually 5 times, ano? Kumbaga, meron kang 6 na a. In-apply mo, no, many times yung star. Okay, kaya lang, sir, bakit dyan addition? Hindi, kasi nga, napangalanan na kung ano yung star. Sa halip na star, addition modulo, ayan, addition modulo 6. Kaya, parang weird, ano? Kasi addition pero bakit exponent? Di ba dapat factor siya? Factor na 6? Multiplier na 6? Okay? Hindi. Ano? So, nasa pag-uusap yan. No? Nasa convention. Kaya nga, convention. Ano? Okay? So, nasa pag-uusap. Okay? So, halimbawa, ang star mo ay ano? Ang star mo ay, kunyari, ang star mo ay, halimbawa, ang star mo ay, ano, multiplication, modulo 6. Ano? So ano ang ibig sabihin ng ano ng 2 star 2 star 2 star 2 star 2 star 2 star 2? Anong ibig sabihin niyan? Ay di ilang 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay di 2 to the 7. Okay? Anong operation? Ay di yung star. Ano yung star? Multiplication mod 6. Okay? So, ano ang 2 to the 7? Ano ang 2 to the 7? Ano yan? Ano nga to? 4 times 4 times 4, 64, 128. Kaso, mod 6. Hindi siya pangkaraniwang multiplication. Siya ay multiplication mod 6. Ibig sabihin, anong remainder kapag i-divide mo yung 128? Ano? Sa 6. 2. Okay? Anong sagot? 2 po. Brado ka? Pwede pala tayo mag-Excel. Wala lang. No? Type kung ano. Tandaan nyo pa sa Excel paano mag-modulo. Tinuturo ba yan sa inyo sa IT? Doon sa subject nyo, di ba? Halimbawa, is equals to, ano nga, meron tayong mod function, 128. Pag dinivide mo sa 6, ano? Okay? So, anong sagot? Anong remainder pag dinivide ang 128 sa 6? Kumbaga, parang ganito eh. 128, i-divide mo sa 6, o ay di 2 times 6, 12. Bring down 8. 8 divided by 6 ay di 1. 1, 6. So ang remainder ay 2. So dapat ang sagot ay 2. No? Okay. Sige nga. Enter. Ayan, 2. Sa Python, ano nga? Ako, nagkakalimutan na. Anong operation sa Python? Yung percent. Ano? Sige, sa Python. Ayan, nag-open ako ng Python, ha? Sa Python, pwede nyo gamitin calculator ng Python. Diba? 128 divided by 6. Ay di meron yung point something. Ano? Okay? Paano kung ang gusto mo ay yung ano lang, yung remainder? Ay di ba yun yung percent operator? Yan yung modulo. No? Yan yung remainder operator. So, anong remainder pag dinivide yung 128 sa 6? Hindi di-divide na talagang divide, kasi ginawa na natin eh. Ayan, Ito resulta pag dinivide talaga. Ito, hindi. Ang ibabalik lang ay remainder. So, ano sagot? Enter. So, ayun, ang remainder ay 2. Okay? So, 2. Okay? So, ito, yung 2 to the 7, ano? Ibig sabihin yan, 2 star 2
Star 2, star 2, star 2, star 2, star 2. Pitong 2. In-apply nyo yung binary operation. Okay? So, kung hindi yan mod 6, hindi yan modulo 6, ay di, ang talagang sagot nyo, 128. Kaso, multiplication modulo 6. Kaya ang sagot nyo ay yung remainder ng 128 pag dinivide sa 2. Sa 6. Kaya 2 ang sagot. Okay? Oh. So, ito yung mga, ano nga yung mga nakakalito. Sir, bakit ganun Bakit kayo nag-addition? 2 to the, 2 to the 7. Sige nga, gawin natin kapag ang operation ay, sige, ulitin natin paano kapag ang operation ay, sige. Paano kapag ang operation ay, so operation is addition modulo 6. Ano nga to? Addition modulo 6. Ayan, So, meron kang addition, yung plus, tapos may subscript na 6 para linawin mo na hindi siya pangkaraniwang add ka lang ng add. Pag lumampas ng 6, yun ang sagot. Hindi. No? Nilagyan ko ng subscript para linawin na itong plus na to ay addition modulo 6. Okay. So, sige. Ano ang ibig sabihin ng 2 to the 5th power? Ay di parang yan parang ganito di ba? Kapag group 1, 2, 3, yan, ganyan. Kaso binanggit nga na yung binary operation natin ay addition modulo 6. Ay di 2 plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Okay. Kung nagkakalinawan tayo, pwede nyo nang hindi isulat yung subscript. Kung nagkakaintindihan naman tayo na yung operation ay talagang addition modulo 6, wag nyo nang ilagay yung subscript. So, anong sagot? Anong 2 to the 5th? Hindi. 2, 4, 6, 8, 10. Di ba? 10. 10. Ay di ang sagot ay 4. Hindi pwedeng 10. Di ba? Hindi pwedeng 10. Hindi. Actually, kung gusto nyo, pansamantala, isulat nyo na 10. Kaso, isusulat nyo pa rin yan na na 4 talaga, Okay? O kaya, ganito gawin nyo. 2 plus 2, 4. Hindi pa lumampas ng ng 5, addition modulo 6. Okay, sige. Pagka umabot ka ng 6, back to 0 kayo. Sige. Ano ang 4 plus 2? 6. 6, tama? Hindi ibig sabihin, ano ang 6? Pag dinivide sa 6, anong remainder? 0. Diba? Okay? Sige. Ay di, nasa na tayo? Ay di, eto na, lahatan na. Okay, 0 plus 2. Ay di 2. Bakit pwedeng 2? Kasi hindi naman lumampas yan ng, hindi naging 6 at pataas, di ba? So, valid na sagot yan 2. Okay, and then finally, yung lahatan na, So, 2 plus 2 ay di 4. Yung 4, hindi naman umabot ng 6. Ay di 4. So, yan yung final na sagot. Okay? So, ganyan. Kaya, sa simula, parang nakakalito kasi addition ng operation, bakit exponent yung notation? Hindi. Kasi sa group theory, ang ibig sabihin ng exponent ay maraming beses mong ina-apply dito sa base yung binary operation. Nagkataon na ang binary operation natin ay ayan. Addition. Hindi multiplication. Okay? So,
Tingnan nyo, so kailangan talaga natin na kailangan na mag-aral kayo on your own din kasi tingnan nyo na kulang talaga ang natin oras dito sa online. Okay? So kung hindi nyo pa maintindihan gasino itong mga proofs, okay? As much as possible, ito talagang intindihin nyo. Ayan, anong ibig sabihin ng cyclic group? Anong ibig sabihin ng generator? Wala namang proving dyan. Walang proving. Kakalikutin nyo lang yung mga example. So, maintindihan nyo, So, trabaho natin ito eh. Ito yung malalalim na proofs. Trabaho natin as mathematician. Tayo yung mga hindi na nagre-reklamo na Lintex, saan ko ba gagamitin yung mga yan? Pagka-graduate ko naman, Excel ang gagamitin ko. No? Yun kung magtatrabaho kayo not as mathematician, di ba? Kung magtatrabaho kayo na hindi instructor or professor sa college, ayun, edi sige. No? Excel. Kaya lang, nag-enroll pa kayo ng BS Math. Di ba? Okay. Sige. Katuwaan lang naman natin yan. Okay? So, siguro may pambungad kayong discussion para sa module natin. Okay. Ito na yung katanungan. Ano ang kasama sa midterm exam? Ulitin natin, Anong kasama sa midterm exam? Anong nabanggit ko, Mark? So, mga theories, definition of terms, true or false, Pero multiple choice yun. Kahit true or false, di ba, sa Google Forms, alam niyo naman di ba, pwedeng dalawang options, either true or false. Naka-randomized. Around 50 items. So, anong re-review lang natin? Tingnan natin yung course guide. Okay, hanggang module number 5. Masterin nyo hanggang module number 5. Ngayon, since ang daming yung aaralin, sabi ko nga, mukha lang madali itong subject natin, pero mas mahirap pa to sa calculus. Ginagawa na lang natin ng paraan na medyo dumali, gawa nitong pandemic. Pero para ka talaga nakatitig dito sa isang abstract painting, na talagang bago nyo, ano bang ibig sabihin nitong abstract painting na to? Ayan, yung mga symbols na nakikita nyo. Yung mga symbols na nakikita nyo, parang abstract, sir, masyado. Yun yun, Okay, so, etong course guide, hanggang module 5. Okay? Siguro, imumove ko ang ating para makapag-review kayo, Kaya nasa inyo kung gusto nyong guguling sa Christmas party. Talaga naman bakasyon tayo, Ano? Christmas break na po next week. Hindi, kaya nga di ba dapat ngayong week na to magbigay ako ng midterm. Di ba? So, ang gagawin ko is bahala kayo kung gusto niyo pa rin mag-review during the Christmas break, nasa inyo yun. Dapat di na kayo makakapag-review kasi ibibigay ko na ngayon yung midterm exam hanggang module number 5. Kita ba, Mark? Kita ba tong screen? Yes po, sir. Yan. Kita. Ba't ba ganito tong kulay nitong ko? Ayan. Ba't ganun? Ulit Ayan, okay. So, itong pula, yung midterm. So, ibig sabihin, hanggang module 5 ang re-reviewin nyo. So, itong panghuli, itong dihedral group at cyclic group, hindi kasali sa midterm. Okay? So, imumove ko ang midterm sa January. So, masaya na siguro kayo noon. And then, itong natin, sagutan nyo na. Yung performance task. Okay? Kapag may proving, sigurado nasa libro lang yun. Pagalingan na lang ng paghahanap ng reference. Okay? So, ano pa? Mark, sigurado may mga tanong ka
Spokesperson? Mark? Question? Wala pa. Trisha, kamusta na? Sir, Anong meron? okay lang naman po. Micol, anong bago? Sir, wala. Anong magandang K-drama ngayon? Yung kay, sir, kay Yunwo ba yun? Kay Cha Tawa. Yunwo. Tawa ako ng tawa dun sa dun sa Mr. Queen. 2 episodes pa lang eh. Yung lalaki siyang napapunta sa Reyna, yung ano pa? Ito, Lorenzo De Robles. Connect lang to. Walang tanong? Mr. Wala po. Macario. Ikaw, Jimnel. Ito si Jimnel, makulit din to eh. Sir. Walang Bakit po? balita. Wala po. Sa ibang subject, kamusta naman? Babait ng mga prof nyo, no? Jackpot. Baka nakaupo na kayo sa, sa 5, sa 3. Sinasamantala nyo yung pandemic, ha? Si Trisha, panay lang, relax lang, eh. Si Sandy ang nagpapaka-stress, eh. No. Sandy, anong libangan mo? Wala po. Ako, baka babarahin na naman ako ni Sandy. Sasabihin ni Sandy, si Lord po. Kay Lord ako sumasandal. Wala na. Hindi na ako nakapiyok nun. Okay, I hope na... hindi, totoo naman ni Sandy, di ba? Okay, so... I hope na, aralin nyo ng gusto at ang gulo nitong subject natin, ang hirap. Halos paiba-iba, konting, di ba? Kumbaga sa K-drama, daming twists and turns. Tingnan yung maigi, Okay, hindi siya yung may exact na, na procedure, eh. Although ang calculus naman, walang, minsan pa magsosolve ka, marami rin possible ways. Pero ito hindi talagang, lalo na pag proving, hindi mo alam, ano bang approach? No? Okay? Saglit, tingnan natin. Baka hindi mag-save ang attendance. Titingnan ko kung gumagana. Yun, mukhang gumagana. Attendance. Okay, mag-screenshot lang tayo ng mga... one time nga, paki-on ang camera nyo. Gusto ko lang makita yung mga mukha nyo habang mag-i-screenshot. Okay, paki-on at para tayo nakakapag-iwa-hiwalay na. F11. Saglit. Ba't may, saglit Tanggalin ko lang tong, ayan. Okay, sige. So, okay, so, saglit. Stop presenting para kita kay lahat. Okay, so, 1, 2, 3. Ayan. Okay, so, thank you very much. Sagutan nyo na kahit hindi pa nakapost yung assignment. Sagutan nyo na yung performance task. No, anyway, hindi ko naman kayo bibiglayin, Okay, sige. So, pwede na tayong mag-lead. Sir, salamat, sir. Thank you, sir. Thank you Merry po. Christmas.